Ipinadala na ng Foreign Affairs Department ang note verbal sa Embahada ng China kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea. Ito ay upang formal na ipaabot sa bansang China ang protesta ng Pilipinas sa pag-angkin nito sa mga teritoryong saklaw ng bansa. Samantala, inihahanda na rin ng DFA ang plano sa paglilikas ng mga Pilipino sa Gaza Strip. Ang ulat mula kay Noel Perfecto. Ngayon at formal lang na ihatid ng gobyerno. Nilalamang nakapaloob sa note verbal sa Embahada ng China, tiwala si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na re-respetuhin ng Embahada ng China ang soberenya ng Pilipinas, partikular sa territorial concerns at exclusive economic zones ng bansa. Ipinagdiinan ng kalihim na mahalagang gawing prioridad ng China ang mga nakahain na protesta ng bansa kaugnay ng pinag-uusapang kontrobersiya sa South China Sea o sa Bajo de Masinloc area. The Philippines strongly protests the inclusion of the 9 dash lines in the e-passport, as such image covers an area that is clearly part of the Philippines territory and maritime domain. The Philippines does not accept the validity of the 9 dash lines that amount to an excessive declaration of maritime space in violation of international law. The Philippines demands that China respect the territory and maritime domain of the Philippines. The action of China is contrary to the spirit of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, particularly on the provision calling on parties to refrain from actions that complicate and escalate the dispute. The Philippines reiterates that the West Philippine Sea, with the waters, islands, rocks, other maritime features, and the continental shelf within the 200 nautical miles from the baselines, form an integral part of the Philippine territory and maritime jurisdiction. Samantala, nilawanag naman ng tagapagsalita ng Kagawaran, Assistant Secretary Raul Hernandez, na pati ang iba pang mga mahalagang dokumento gaya ng mapa sa South China Sea, gayon din ang 9 dash line e-passport ay dapat magkaroon ng masusing pag-aaral upang mapagkaalaman kung ano nga ba ang dapat mailagay sa mga naturang dokumento. Hinggil sa presensya ng floating assets sa bansang China sa Bajo de Masinloc, sinabi ni Assistant Secretary, panahon na para alisin ng pwersa ng China ang lahat ng naval assets nito sa lugar. Ang Philippine Coast Guard naman handa sa anumang pagbabago sa lugar. Niliwanag pa rin ng DFA na umaasa pa rin sila na magkakaroon ng maayos, matahimik at diplomatikong solusyon sa usaping South China Sea. What we're asking is for China to respect our territorial sovereignty, to respect our exclusive economic zone and our maritime domain in that area. And as the President has stated, we want them to withdraw from Bajo de Masinloc. Tungkol naman sa repatriation program ng bansa sa Egypt, Gaza at Syria, sinabi ni Gonzales na patuloy ang nakaplanong paglilikas sa lahat ng mga nais mag-avail ng repatriation moves ng pamahalaan. Sa ngayon, binibirika pa ng Embahada ng Pilipinas sa Gaza ang mga ulat na mayroong 78 mga OFWs na nagpahayag ng kanilang pagnanasa na makabalik na sa bansa at mag-avail ng repatriation ng Pilipinas. Our embassies there have monitored about 27 Filipinos in Gaza who expressed their desire to be repatriated, and about 43 who wanted to be relocated to a nearby area, and about 8 of them have expressed some desires, but they were not yet sure. But anyway, they wanted their names to be listed as those contemplating to be moved out of the place. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.